Hi, ako nga pala si Martin Peter Paulen Parma mula sa Diploma in Computer Engineering, Technology Year 2, Section 2. At ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano gumagana ang emotion detection via text, image, and video. Kaya, tara na! So, let's go. This. Let's start with emotion detection of text. Let's run it. It may take a while, but ang dami na natin na kailangan, so makikita natin na lumabas na ang mga sentences na kailangan ma-detect para sa emotions. Pinakita lang dito na in-install ang PySpark at ang Spark NLP, which is kailangan natin para sa emotion detection. In-import ang mga kailangan na libraries, lalo na itong document assembler at universal sentence encoder para sa ating mga sentiments. Tulad nito, for some reason I woke up thinking it was Friday, then I got to school and realized it's really Monday. That's sadness or maybe disappointment. Okay. Let's edit this. Gumawa tayo ng bago. How awful. How awful. Guys outside beat up my kid. Let's try this. So, yung nilagay natin, how awful, the guys outside beat up my kid. So, that is sadness, of course. So, totoo kang na-detect itong code na to, kung anong ilagay nating sentence, kung anong ini-express ng sentence na ito, ay na-detect ng code, kung anong emosyon ang na-express ng sentence na ito. So, let's try naman sa image. Okay. Ang image na ginamit ay ito. Ayan. Sad. Defect. Ang lumabas ay fear. Takot. Makita naman natin sa image na takot ang bata. Lalaki ito. At puti. White ang kanyang race. So, let's try another photo. Maybe this disgust. Ayan, ay mabahay yan. Oh, may error. Image path disgust.jpg is value errors. Please confirm that it's a face photo. Sabi ng result ng output. So let's try another photo. Maybe ito. Yan. Itong ginamit natin.
bata. Expected na sad to ang lalabas yan. So let's try. Fear ang lumabas. So maybe takot ang bata. Tama nga naman. Pero umiiyak kaya kala ko sad. So tama rin ang race, white, lalaki. So let's try this. Let's try this one. Surprise. Ganda code. So, ang lumabas na output ay fear, not surprise. Magaya ng name file nito. Pero, maybe, totoo yan. Fear kasi, parang nakanganga siya. Woman. Woman ba ito? We don't know kasi sanggol pa lang. At ang lumabas na race ay Latino, Hispanic. I don't know what is that. Maybe Mexican, Espanyol, maybe. So let's try another one. Ito, happy. Ayan. Okay, let's run it. So, fear pa rin ang lumabas. At lalaki, puti. Tama ang dalawang ito. Dominant gender at dominant race. Pero ang dominant emotion ay fear. Which is ang alam ko ay mali. Kasi kita naman sa picture na ang bata ay tumatawa, nakangiti. Let's try another, this one. Last one. Tignan natin kung gagana ulit siya. Disgust. Pag nag-error pa rin ay di niya mabasa ang picture. So, wala tayong error sa code pero meron tayong error sa backend niya, which is this. Face could not be detected. Please confirm that the picture is a face photo or consider to set enforce detection param to false, which is baka pag ginalaw natin ay baka di na gumana ang code. So okay lang yun. At least nakita natin na gumana ito sa iba't ibang picture. Ayan, 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 ayan. So, how about naman sa video? Let's try the video. Kung madidetect niya ba ang video. So, let's try this one. Alam natin ang video ito. Ayan ang video. Ano kaya ang lalabas na resulta? Lumabas na ang person is interested, which is correct, diba? Tama nga naman. Ang person na nakikita dito ay parang interested sa kausap niya sa cellphone niya. So, yun lang. So, ayun, nakita natin kung paano gumana
ang emotion detection via text, image, and videos. Ginamit natin ito sa Google Colab at gumamit tayo ng Python code. Gumamit tayo mga libraries tulad ng PySparks, Deep Face at Facial Emotion Recognition at marami pang iba. At nakita natin na gumana ito, di ba? Pero paano nga ba natin ito magagamit sa school at sa workplace natin? Una sa school. Kunyari mayroon kayong message galing sa professor or teacher nyo na gusto nyong malaman kung ano bang emosyon ang nilalabas nito. Maaari natin gamitin itong code na to para malaman yon. At kunyari meron tayong online class, pwede mo itong videoan o screenshot mo para malaman mo. Kunyari habang nagre-report tayo, malaman natin kung anong emosyon ba ang nilalabas ng mga nanonood sa atin, audiences natin, o kaya ng teacher natin gamit itong platform na to. Emotion detection na to. Kaya maganda to. At sa workplace naman, magagamit natin to para malaman. Kunyari, meron tayong email mula sa ating kliyente, sa ating katrabaho, na gusto natin malaman kung anong emosyon na nilalabas ng kanilang sinasabi. Maaari natin gamitin itong emotion detection na to via text o kaya image. So, yun ang halaga na ito sa school at workplace. Pero, isa pa, ano nga ba ang business value nito sa school at sa workplace natin? Sa school naman, ang business value nito ay sobrang laki. Makakatulong ito sa atin bilang isang estudyante, overall well-being natin. Magbibigyan tayo ng satisfaction nito para sa mga gusto nating malaman. Kunyari, gusto mong malaman ang mga emosyon na binibigay sa iyo ng mga kaklase mo gamit ang messenger o kaya mga pictures o videos. Magamit mo ito para ma-understand mo kung ano bang emosyon ang nilalabas nila sa kanilang mga muka o mga sinasabi gamit itong chat basis na emotion detection, gamit yung text, diba? Tsaka yung images. Pwede rin namang videos. Ganun din naman sa employment mo, sa workplace mo. Gamit mo rin ito para sa understanding mo sa mga workmates mo, kung gusto mo lang maintindihan. Ganun din sa workplace mo, kung gusto mong maintindihan ng mga workmates mo, pwede mo itong gamitin para sa future mo, sa mga decision making mo, para maintindihan mo sila. Mas magandang atmosphere kung maintindihan mo ang mga kasama mo sa trabaho, di ba? Mas tumataas ang productive area nyo at magiging positibo ang mga pagsasama ninyo. Kaya mahalaga ito para sa atin, no? Di naman natin pwede ito magamit ngayon dahil medyo meron pang discrepancies, pero pag ito ina-upgrade, mas maganda ito gamitin para sa atin. So, yun lang. Ako nga pala ulit si Martin Peter Paul and Parma. So, bye bye. Thank you.